Expect a fair hearing for your father sa Quadcom? Of course not. No, I do not expect fairness. Last question, please. Pero why ma'am? Ma'am, why po? Because it's clearly a political persecution. Nakita ko na nga, ilang beses ko na inulit, no? Last year pa lang, even if approved naman sa NEP yung budget ng OVP, pagdating namin sa House of Representatives, binanatan kami ng binanatan, pinalabasan kami ng AOM, ng COA, sunod-sunod. And then, ngayon, nakita natin, yung budget hearing namin, yung mga tanong, hindi naman related sa mga proposals namin ng mga projects. Related siya sa confidential funds. So, nandun pa rin yung storyline nila na attack sa confidential funds. And, so yun nga, nakita naman natin na pag slash ng budget ng Office of the Vice President. At hindi lang yan, madaming naaapektuhan at madami ang mga tao na nakapalibot sa amin na hinaharas, pinapahirapan, mga ganon. But then again, sa akin, I'm a politician. That is okay with me. Kasama yan sa trabaho ko. Ang hindi ko lang gusto dito is nadadama yung mga ordinary employees, particularly ng Office of the Vice President and yung mga kaibigan. Pagdating naman kay President Duterte, this is, yung sa kanya naman is yung paghahabol sa kanya ng ICC, paghahabol sa kanya sa alleged EJ case nung administration niya. Bakit? Well, one would think siguro kapag hinahabol ka, meron silang gusto na mawala sa iyo. Do you worry about that? Considering this age, do you worry about the former president? Do I worry about the former president? I don't think na pupunta siya dyan kung sa tingin niya hindi niya kaya or mahina siya health-wise. So, he'll be okay. Ma'am, sorry, bakit tingin nyo hindi magkakaroon ng fair hearing si Pangulo sa Quadcom? Why do you think it will not be fair? Tulad na lang din ng experience namin sa House of Representatives, no? They use the rules according to their pleasure. Yung rules ng House of Representatives. Makikita natin na kahit unconstitutional na yung rules ay ginagamit pa rin. Kahit wala sa rules ay gumagawa sila ng rules as they go along, as they do their hearings. In fact, the very reason kung bakit hindi ako nag-oath noong first time ako umattend ng kanilang hearing, because their rules do not require an oath for a resource person. Clear doon sa rules nila. Nakalagay doon, witnesses lang ang nag-o-oath. Pagkalagay naman nila sa akin doon, resource person. So, makikita mo, ako, kasi ako wala namang mawawala sa akin. So, I can stand my ground and say na no, hindi ako mag-oath. Pero yung mga maliliit na tao, na ordinary employees na tinatakot, pinapahiya, syempre, they cannot say, oh, no, I will not take my oath because hindi naman required ng rules yan. Wala nang rules doon, kung makikita ninyo. Wala nang rules doon sa House of Representatives.